Kamusta ang spiritual health mo? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminar Edition. Binabati ko po ng happy birthday si Ma'am Aurelia Lopez, si Tita Ina. Hello po sa inyo at nakikigalak po kami sa inyong kaarawan. Now, yung topic po natin ngayon ay trichotomy. Trichotomy. Alam niyo po ba kung ano yung trichotomy? Ito po isang pananaw o paniniwala na yung isang tao ay binubuo ng tatlong bahagi, no? Merong katawan, espiritu at kaluluwa, no? Katawan, espiritu at kaluluwa. Trichotomy, tri. So, trichotomy teaches that humans have three parts: body, soul, and spirit. The body connects to the physical world, the soul to thoughts and emotions, and the spirit to God. However, many Christians teach dichotomy. Ano naman po ibig sabihin ng dichotomy? Yung dichotomy naman, ito yung paniniwala na yung tao mayroong dalawang component lang. Yung katawan at yung espiritu o kaluluwa. Yung espiritu at kaluluwa ay one and the same, pareho lang. So, many Christians teach dichotomy, which sees people as one unified being, often described in two parts: body and soul or spirit. Now, sabi po dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, "May God himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ." So dito po binanggit po yung spirit, soul, and body. Kaya po marami pong naniniwala na yung tao ay binubuo ng tatlong bahagi: body, soul, and spirit. Sa Tagalog po, pakabanalin nawa kayo lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan, at ang inyong spiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. So ito po yung katuruan natin ngayong araw. Sa teachings po natin, meron lamang po tayong dalawang bahagi, material and immaterial. Sa immaterial po, pwedeng may dalawa pa yan, spirit and soul. Now, kung ang view nyo po, ang paniniwala nyo po ay trichotomy, wala namang pong problema ron. Kung ang paniniwala nyo naman po ay dichotomy, wala rin namang problema po ron. Alam nyo naman po yung pananaw natin dito, kahit sa namin, sa komunidad natin, no? Sa mga house churches, micro churches, may kalayaan kang, maniwala kung anong gusto mong paniwalaan. Basta, nagkakasundo tayo sa pinakamahalagang doktrina ng Biblia. So ako po, naniniwala po ako na merong immaterial and material. Ibig sabihin, material yung physical, yung immaterial naman yung hindi physical. Ano po yung hindi physical? Merong espiritu at merong soul or kaluluwa. Now, may problema kasi dun sa term na kaluluwa, kaya hindi ako masyadong ako naniniwala ako sa dichotomy, no? Pero kung trichotomist kayo, wala namang problema, no? So, para sa akin, yung spirit tsaka soul magkaiba. Ay, magkapareho lang. Pero para sa iba, sila ay magkaiba. Pero para sa akin po, yung spirit tsaka yung soul, pareho lang, magkaiba lang ng emphasis sa Bible. Kumbaga, yung soul, patungkol siya sa buhay ng isang tao, kabuuan. Kapag yung body and spirit nag-combine, hiningahan ng Diyos, yun ay tinatawag na living soul. Genesis chapter 2 verse 7. Pero, ganun pa man, kung para sa maraming mga Christians, yung spirit and soul ay magkaiba. So, it's okay. So, ito po yung una nating katuruan, pero dito nagkakasundo po tayo dito sa immaterial and material. Ibig sabihin, yung tao ay binubuo ng material, physical, at immaterial. So, una po, spirit. Spirit is the mind and emotion of a person. Kaya po tayo nakakapag-isip, kaya po tayo mayroon tayo emotion, we can love. It's because of the spirit. Now, kung wala pong espiritu, wala po tayong pag-ibig. Walang consciousness. Hindi tayo nakakapag-isip patungkol sa Diyos. Hindi tayo, kagaya ngayon, no? Nagkakaintindihan tayo.
Nagkakaunawaan tayo. Alam niyo po, pag namatay tayo, yung consciousness natin, ito, nakakapag-isip tayo, aware tayo. Tuloy-tuloy yan. Kahit patay na yung katawan. Kasi yung consciousness po ay nasa spirit. Yung pag-iisip, nasa spirit. Kaya makikita niyo po sa Bible, yung mga taong namatay na, aware pa rin sila. Aware sila na namatay na yung katawan nila, yung lupang katawan, yung laman, pero alam pa rin nila, nag-iisip pa rin sila. Bakit po? Kasi po, yung mind ay nandun sa spirit. Kaya po maraming mga verses patungkol po rito. Tingnan po tayo, no? Marami po akong nilista rito, pwede niyo pong basahin at pag-aralan. Job chapter 32 verse 8. But it is the spirit in a person, the breath of the Almighty, that gives them understanding. Ngunit ang spirito na nasa tao, ang hininga ng makapangyarihan sa lahat, ang nagbibigay sa kanya ng unawa. Nakakaunawa tayo because of the spirit. Kaya kahit mamatay na yung katawan natin, ilibing na to, mag-i-cremate na, hindi tayo humihinto sa pag-iisip. Hindi tayo humihinto sa kaunawaan. Hindi tayo nagiging non-existent. Tuloy-tuloy yung consciousness natin. Kaya pag namatay yung laman, buhay pa rin yung espiritu. No, nag-iisip pa rin tayo, aware pa rin tayo sa nangyayari. And in fact, yung espiritu natin ay babalik sa Diyos. Sabi dito, and the dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. So yung dust, yung alabok, dahil gawa tayo sa alabok, ay bumalik sa lupa na gaya ng una. Si Adan po ay nilikha mula sa clay. Pag namatay, babalik sa lupa. Pero yung espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Romans chapter 8 verse 16, the Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. So merong communication yung espiritu ng Diyos at yung espiritu natin. Ang nagpapatotoo na tayo mga anak ng Diyos ay yung espiritu ng Diyos, ikino-communicate sa ating espiritu. Kaya po yung mind and emotion nandun po sa spirit. Now, yung soul naman po, dito po a little bit, no, nagkakaroon ng pagkakaiba ng explanation. Pero yung soul po, it refers to the life of a person. Yung buhay ng isang tao. Kaya po nung sinabi ni Jesus Christ na, what profit a man if he gains the whole world and yet forfeit his soul? Anong mapapala mo kung mapasayo lahat ng bagay dito sa mundo, pero mapapahamak naman ang iyong buhay, ang iyong kaluluwa. Mas magandang translation ng iyong buhay. Now, yung material naman po, body, is the physical aspect of a person. Ito naman yung laman. So, dati po, nilikha tayo ng Diyos na hindi namamatay. Pero dahil nagkasala ang tao, piniling magrebelde laban sa Diyos, naging fallen na rin yung ating katawan na subject sa pagkabulok, pagkamatay at pagkabulok. Pero dati wala yun eh. Kaya pag nirestore tayo ng Diyos, binuhay tayong mag-uli, at tinubos na ng lubusan yung ating katawan, hindi na mamamatay at hindi na mabubulok. Hindi na rin magkakasala. So, yung katawan natin talagang papunta yan doon sa libingan, no? Pagkabulok. Pero, magkakaroon ulit tayo ng resurrected body. Yan po yung bubuhayin mag-uli ng ating Panginoon. Again, yung tao meron lang immaterial and material. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1, care for the physical needs of the family. Practical yan. Dahil nilikha tayo ng Diyos na merong katawan, pag malasakitan mo, yung katawan na binigay sa'yo ng Diyos. Yung anak mo, nanay mo, tatay mo, alagaan mo sila. Yung mga anak, inaalagaan ng magulang yan hanggang paglaki. Ngayon, pag yung tumanda na yung mga magulang mo, ikaw naman ang mag-alaga sa magulang mo, no? Nakakalungkot lang isipin kasi merong mga magulang na nagmalasakit, nag-aruga sa mga anak, talagang pinakitaan ng pag-ibig, pagmamahal. Nung lumaki na yung mga anak, hindi na maalagaan ng mga magulang. Sabi po sa Bible, mga kapatid, na yung mga anak, responsibilidad nila yung kanilang mga magulang. Ewan ko ba ba't nauso dito minsan sa social media, nakikita ko na yung mga anak daw, hindi responsibilidad yung mga magulang. Mali po yun. Actually, sinasabi nga sa Bible na kapag hindi mo pinagmalasakitan yung mga senior citizen,
yung mga nag-alaga sa atin, mga tumanda na. Pag hindi mo sila pinagmalasakitan, ay masahol ka pa sa isang tao na hindi nananampalataya sa Diyos. Kahit na sabihin mong Kristiyano ka, mananampalataya ka, pag hindi mo pinagmalasakitan ang iyong magulang, lalo na yung mga widow, yung mga wala nang umaaruga sa kanila, masahol ka pa sa walang relihiyon. Masahol ka pa sa hindi mananampalataya. Pero, tandaan natin, yung tao ay hindi lang body, hindi lang physical. Ang problema po sa marami, todo alaga sa mga anak, lahat na ibinigay, baon, no, pagkain, lahat na ng makakatulong sa physical, ibinigay na ng magulang, pero ang nakakalimutan, yung spiritual. Kaya po maganda yung tanong natin sa devotion natin na ito kamusta ba yung spiritual life mo? Spiritual health mo? Mas magandang tanong, kamusta na yung spiritual health ng family mo? Kasi baka mamaya ang lulusog ng mga anak mo, pero yung spiritual health naman nila ay tuyong-tuyo na at malnourished na. Point number 2, consider the spiritual health of your family. Na mga kapatid, tingnan natin yung ating asawa, mga anak, magulang, mga kapatid, membro ng pamilya. Look at them. Kung katabi mo sila, tingnan mo, no? Katabi mo asawa mo, tingnan mo. Hindi lang yan katawan. Espiritu din yan. Hindi lang physical na pagkain ang kailangan yan. Kailangan niya rin ng pagkain spiritual. Kailangan niya si Kristo. Kailangan niya ng salita ng Diyos. Kaya nga sinasabi ng Biblia, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang isang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Ano pong ibig sabihin nito? Pakainin natin yung ating physical at pakainin din natin ang ating spiritual. Ano pong pinapakain natin? Salita ng Diyos. Aanin mo ang iyong mga anak na maging successful, matagumpay, maraming na-accomplish sa buhay at nakapagpundar ng mga bahay, lupa, sasakyan at negosyo kung wala naman si Kristo sa kanila. Hindi naman sila napalaki ng may takot sa ating Panginoong Jesucristo. Wala rin. What profit a man if he gains the whole world and yet forfeits his soul? Ano mapapala ng isang tao, makamit mo? Nasa iyo na lahat. Pero mapapahamak naman ang iyong buhay. Mapapahamak naman ang iyong spirito, ang iyong kaluluwa. So consider the spiritual health of your family. Tingnan mo yung baby mo, anak mo, lalo na mga bata pa yan. Hindi lang yan physical, spiritual din yan. At kailangan mo silang pakainin ng pagkain spiritual. Pangatlo po, consecrate yourselves for God's purposes only. Pag sinabi po natin consecrate, ialay mo yung buhay mo sa Panginoon. Kaya nga, sinasabi ng Biblia, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Kaya po dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, sabi dito, may God Himself, the God of peace, sanctify. Anong ibig sabihin ng sanctify? Pakabanalin. Consecrate. Ialay mo ng may kabanalan ng iyong sarili sa Diyos. Through and through, may your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Ito yung desire ng Diyos to sanctify us, to keep us holy and blameless. Kaya mga kapatid, tayo, inaalay natin. Kasi ito yung gusto ng Diyos na gawin sa atin, pakabanalin tayo. Anong gagawin natin? Ialay natin ang ating mga sarili sa Kanya upang linisin ng Diyos, pakabanalin, baguhin ng Diyos. Consecrate yourselves. Hindi lamang po physical, pati po spiritual yan. Hindi lamang tayo nagpapalinis sa Diyos sa ating physical, pang araw-araw na buhay, kundi yung spirito natin talagang nagko-communicate lagi sa Diyos. Congratulations kung lagi kayo nagde-devotion every day. You're on the right track. No, nagbubukas kayo ng Biblia, nagbabasa, inuunawa yung salita ng Diyos, pagkaing spiritual po yan. So consecrate yourselves for God's purposes only. Pag sinabi po nating purpose, kung ano yung layunin ng Diyos sa buhay mo, yun yung sinusunod mo. Kung ano yung plano ng Diyos sa iyo, yun ang sinusunod mo. Hindi yung sarili nating plano at mga kagustuhan. Now, para po sa ating discussion, what is the importance of caring for your family's physical and spiritual health? Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you for creating us in your image. Help me to love you with all my heart,
soul, mind, and strength. I also pray that each member of my family will learn to love you as well. Teach us to surrender every part of our being to you, body, soul, and spirit. Strengthen us to live in holiness. May my whole family learn to love you and obey you, knowing that someday we will see Jesus face to face. In Christ's most precious name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin sa devotion natin na ito, si Brother Dennis and Elsie. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Now, kung kayo po may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.